Hello po, magandang hapon. So, bali, ito po yung unit ni Sir dito sa Phase 5. So, bali, na-meet namin siya finally. Ayan, si Sir Joel Escoto. Ayan po. Thank you, sir, sa amin yung pinagkatiwala yung unit nyo. Ayan, usap-usap po kami ditong tatlo nila Ray. Ayan po. Then, chinek din po namin yung unit ni Sir. So, bali, ito pong unit ni Sir is Angelic Tan House and Lot. Ayan po. Same po sila ni teacher ng unit. Medyo mas malaki lang yung unit ni teacher ng kasi kay teacher po is 62. Tapos itong kay sir is 60 square meter po. So bali okay na po yung kanyang para sa abang ng tubig. Ayan po. Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa isa pa naming project dito sa my Phase 5. Angelic Tan House and Lot siya. So, bali, ito po is 60 square meter. Waiting na lang po kami sa release ng pinaka-permits para pwede na rin po kami mag-proceed sa extension ni sir. Ayan. So, sir, pasensya na po kung minsan hindi po ako nakakapag-upload gawa ng marami rin po kasi akong iniikutan tapos sasabayan pa ng ulan. Pero it doesn't mean po na wala pong gumagawa sa unit. Ayan po. So, mga ilang days lang po siguro ang hihintayin para po sa ating permits. Ayan. So, bali, pinauna lang po muna ni client yung taas while waiting sa permits para kahit paano gumagalaw na po yung unit. Ayan. So, pwede naman po yun. Pwede naman po yun. So, hindi na po muna namin tinuloy yung bathroom. Gawa ng maglilipat pinto po kami. So, hindi po pwede. So, meron lang nakalagay na tiles dyan. Pero hindi po namin tinuloy. Ayan. So, ngayon ko lang po ito napuntahan. Mga siguro 1 linggo na rin po ata. Ayan. So, dito po sa taas, meron tayong turong partition. Nandito si Kuya Limuel. So, ang kulang na lang po dito yung ating hallway. Natapos na po yung turong partition. Nakaabang na rin po yung mga wiring. Meron na rin po siyang masilya. Napinturahan na rin po siya ng flat. Ayan. So, bali, ito pong unit ni sir is naka-PVC ceiling panels po. Ito na kulay brown. Ayan. So, depende pa rin talaga sa gusto na nagpapagawa. Nagkakatalo rin po talaga sa gagamiting materyales. So, alam ko, si sir magpapalagay din po ng built-in cabinet. Ayan. Meron din pong abang para sa AC. Ayan, nalagyan na ng masilya. So, yung part na to, nakamasilya na, pababa na yan. So, ito po, merong PVC, meron din po siyang kornisa. So, sa kabilang unit. Kabilang kwarto pala. So, imagine, nagtataka kayo, bakit ang bilis ng gawa namin, pero tingnan nyo naman, mano-mano pa nga yan, diba? Meron kaming electric, so, depende. Siguro mas gusto niya, mas prepared niyang gamitin yung pagliliha. Ayan po. So, sir, pasensya na kung minsan hindi ako nakakapag-update, gawa ng, yung iba pong in charge dito, hindi naman po sila nakakakuha ng picture o video. Ako po talaga yun, kasi trabaho ko naman po talaga yun. So, pasensya na, sir. Ayun. Minsan, sa ibang projects, nakakapag-update ako. Minsan, hindi. So, pasensya na po. Pero meron po tayong update. Meron po tayong gawa. Ayan. So, let's see kung sa mga susunod na araw is baka PVC ceiling panels naman po yung ilagay dito.
Tapos ito po is naka-flat na. Tsaka na po natin siya ipa-final paint pag malapit nang matapos. Naobserbahan po kasi namin ni Ray, pag halimbawa nadumihan, tapos i-retouch mo, parang nag-iiba na po yung kulay, parang nagmamat black na, parang ganun na, nagmamat na siya. So mas maganda ang hagod po ng final paint is sa huli na rin po siya. So bali ito po yung sa hallway grills ni sir. Ito po yata yung kanyang pinaka-design. So sinetop niya na dyan para pag gumawa si Ray doon, alam na ni Ray, diba? May pa-design din si sir, o diba ang bongga. So yung hagdan natin, wala pang tiles, pero sa mga susunod na araw, lalagyan na rin po natin yan. So hindi naman ito minamadali talaga kasi nga syempre may mga hinihintay pa tayo. Pero yun nga po, kahit paano gumagalaw naman po yung unit. Ayan. Hello po, magandang hapon. Bali, today po is nandito kami ni Ray para sukatan. Para po sa mga materialis na gagamitin. 14 feet para sa roofing. Ayan. So, finally, yung permit ni sir is na-release na. So, ito na rin po yung sticker ni ma'am. Ayan. Fence and extension permits. Ito po yung kulay dilaw na sinasabi ko. So, nakadikit na po siya dyan. Katunayan na pwede na tayong gumalaw dito sa pinaka-extension. Bali, ang unit po ni sir, ni ma'am, is Angelic Tan House Enlat. Ayan, Enlat po ito. So, by Monday, pwede na po tayong magpa-hukay dito. So, bali, ini-estimate na po ni Ray yung mga materyales na bibilihin. Actually, meron naman na. Kasi yung mga gagamitin namin PVC, tsaka roofing, isasama na po namin sa gate pass. So, bali, ayan po, sinusukatan din po ni Ray para po sa metal spandrel kung ilang piraso ang magagamit. Ang concern po kasi namin dito is sa gate pass is mailagay na namin, then ma-order na rin namin para tuloy-tuloy lang yung gawa namin. Nandiyan na yung pinakamaterialis. So, bali, itong unit nila, ma'am. Update po natin dito sa loob. So, bali, ito po yung frame na para po sa ating hallway grills. Gagawin na lang ni Ray. Ayan. Tapos, yung ating hagdan is nalagyan na rin po pala siya ng tiles. Ayan. Tapos, kung mapapansin nyo, meron po si sir design na ganito. Ito po yung ilalagay namin sa hallway grills niya. Ayan. Ganito po kasi yung pinaka-setup. Tapos, na-tiles na rin po pala yung ating hagdan. Ayan. 30 by 60 siya. Tapos, meron siyang nosing. Ayan. So, wala pa siyang cover. Actually, okay naman na yung taas. Nakabit na rin po yung mga pinto. Malinis na rin. Ito po. So, bali po nung mga nakaraang araw, hindi pa namin siya mailagay yung PVC. Kasi nga po, waiting din kami kay sir kung may papadagdag siya sa wirings, sa mga ilaw, kung may dadagdag. Ayan po. So, ang kulang na lang po dito sa taas yung PVC ceiling panels natin, accessories, tsaka yung final paint. Yung final paint po, hindi muna namin magagawa kasi madudumihan lang po ito pag gumawa po kami sa extension. Ito po, lalagyan po natin siya ng hallway. Ayan. Yun din po kasi yung gusto nila, ma'am. Meron tayong pa-hallway dito. Ayan po. So, stand dry lang po muna yung pintura nito kasi ayaw po kasi namin magpaulit-ulit ng gawa at the same time, magastos po sa materialis.
Kaya, ito naman po is flat painted na siya. Flat painted na to. Madali na lang po itong pinturahan. Ayan. So, by Monday, pwede na po tayo mag-start sa pinaka-extension ni Sir. Ayan, no? Ayan po, ang ganda. Yung bathroom, hindi na po muna namin na ituloy gawa ng maglilipat pinto kami kasi ang gusto rin ni Mami is meron siyang altar dito. Ayan. So, yung landing po nito, itutuloy na po natin doon. Kaya po dun sa mga next projects namin, pahintay-hintay lang po kasi medyo marami tayong hawak na projects. Pero yun nga, once na may permits na, pwede na po tayo mag-umpisa paunti-unti. Semento, oh. Hello po, magandang hapon. Ayan, so bali kagahapon po, finally, andyan na yung ating sticker permits. Ayan. So bali yung unit po ni Sir is Angelic Tan House. Ayan, Tan House magkatabi pero end-lot si Sir. Ayan po. So bali sa amin po, once na pwede na kami gumalaw sa pinaka-extension is pahukay muna kami. Pahukay po muna kami, then kukunin natin yung saktong lalim according sa plan. Siyempre meron tayong plan na sinusundan kung gaano kalalim yung pinakasukat ng hukay kung hanggang saan. So kailangan po natin yun sundin. Ayan. So, ay wait lang. So ayan nga po, after namin makahukay sila Kuya James, Kuya Jake, si Bayaw, tsaka si Tatay Cherry, kinokontak ko na rin po agad yung hardware para po hakukutin yung lupa. Kasi pag nagbagsak po kami ng materyales, bukas, malinis dito, malinis. Hindi hahalo yung lupa sa buhangin. Ayan. Kung mapapansin nyo, lagpas tuhod na ni Kuya James. Ayan. So medyo malalim-lalim na rin po yung hukay. Ano bang standard na lalim? Dito ma'am, medyo malalim kasi dito ang may slab eh. Oo, dito yung may slab. So ano? 80, 90. 80, 90. Pero pinaka-ideal, 60. So ito naman po is extension na hindi naman po second floor o third floor. Parang extension lang po dito sa may kitchen area. Ito pong kay Sir, meron din po itong room sa baba. Ayan, may room po ito. So, doon po sa mga makakita ng video or ng vlog, ayan, medyo malalim-lalim na rin po yung nahuhukay nila. Ayan po. So, malalaman din natin sa plan kung ilang poste ang ilalagay. Pero, medyo mahaba po kasi to. Dito po sa may unahan, at least naglalagay kami ng 3 poste. Isa dito, isa sa gitna, tsaka isa doon kay Bayaw. Ayan. So, ang style po nito is katulad kay teacher. Katulad kay teacher. Ayan po. So, thank God kasi nga po kaninang umaga, akala namin hindi kami makakapaghukay dito gawa ng umuulan. Kung mapapansin nyo, medyo basa-basa nga po siya. Pero ayan, nakapag-continue kami. So, yung o-orderin po namin na materials ni Sir is aabot po siya ng 131,000. CHB, buhangin, mga bakal. So, medyo maliit po kasi yung sa Angelic Tan House, yung pinakaloob. So, pagkakasyahin lang po talaga namin. Importante yung mga semento nasa loob. Tapos ito kung pwede na itong mahakot mamaya ni Kuya Joan para lumuwag-luwag na lang din. Ayan po. So, sa pinakagawa po namin, pwede mo unahin yung taas pero yung bathroom tsaka yung baba, ito po talaga yung huli. Panghuli to. So, prior to that, ang nauuna po talaga pag meron na tayong permits is yung ating extension. Ayan po. So, ito po yung septic tank. Ayan. So, medyo malalim-lalim na rin po siya, oh.
Ayan po. So sa iba, kung makikita nyo sa video, mukhang mababaw lang, pero malalim na po talaga yan. Ayan po. Ayan, malalim na siya. So bakit may tubig dito? Yung sa tangke, yung naipon sa gilid. septic tank, May butas. yung butas ng lupa, tapos maliit lang yung karoon ng tubig yun. Oo, check na lang natin yan. Ayan, malalim na siya, oh. So, ang kagandahan din po sa pinaka-procedure ng Ray House Makeover is yung ganito. May in charge sa paghuhukay, may in charge sa pag-aasintada, paggawa ng posting bakal, ayan. So, doon po sa mga ibang projects namin, hindi pa matapos, gawa ng si Ray po ang gagawa ng gate. Doon sa iba, si Ray po yung mag-i-install. So, iniikutan lang. Kulang din po kasi kami ng tao. Ayan po. So, yung unit po ni sir is 60 square meter po ito. 60 square meter. Tapos, halos mula po doon hanggang dito parang nasa 10 meters po ata lagpas. Mula doon hanggang dito 10 meters siya. So bali yung materials po natin na 131,000 is back and front extension na po yun. Yung CHB is nasa 520, tapos 3 mini dam ng buhangin. Siguro pwede nating ilagay doon ng konti yung ibang buhangin para ma-deliver na rin lahat. Ayan. Pwede. Kasi medyo mahaba naman tong harapan ni sir. Ayan, oh. Medyo mahaba. Pwede natin ditong ilagay yung CHB, buhangin, graba. Ayan. So maganda rin po talagang mahakot na kasi tulad niyan, no. Iniiwasan din po namin yung kumalat po yung mga lupa dito sa kalsada tapos may madisgrasya, kasalanan namin yun, di ba? So kailangan after din po namin maghukay o kaya may mabuhangin, winawalisan din po nila yan para po medyo malinis lang yung ating kalsada. So sa pagkakaalam ko po, ang materials namin sa loob is umabot na rin po siya ng 40,000 plus. Tapos ito, i-deliver bukas is nasa 131. Hindi pa kasama yung pahakot. So yung hakot natin, isang elf is 800. Pag isang mini dam is 1.6 po yan, 1.6. Ayan. So, 2 elf na po ang laman yan. So, I think, babalikan pa ni Kuya yan mamaya ito para malinis na dito. So, bali, ito lang po muna yung update natin.